Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jamie Melikdem at shoutout kay Romel Damus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ilang lalaking nakaitim ang hindi nakaimik, agad nilang kinokontrol ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan, tumutok sa kanilang mga sandata, at nagsimulang maghukay pababa. Ang paglilinang ng mga taong ito ay hindi masama, at ang kanilang pakikipagtulungan ay mahusay. Sa ilalim ng gulat na mga mata ni Shangguan at ng kanyang anak na babae, sa loob lamang ng 10 minuto ay naghukay sila ng isang butas na halos 1 metro ang haba at lapad, at mga 2 metro ang lalim sa lupa, ng mga lubak. Agad namang tumalon ang isang lalaking nakaitim at sinabing, "Espesyal na sugo, may natuklasan." Tumingin sa ibaba si Chimeng, at siguradong nakakita siya ng bakal na takip na natatakpan ng putik sa hukay. Dahil sa binyag ng panahon at putik, kinakalawang na ang bakal na takip. Maging lubhang maingat sa paghawak nito, huwag sirain ito, utos ni Chimeng. Ilang lalaking nakaitim ang kumuha ng order at agad na pinalibutan ang bakal na takip. Pagkatapos nito, ang bawat isa ay naglalabas ng enerhiya upang balutin ang takip ng bakal, at pagkatapos ay nagsimulang dahan-daang iangat ito, sinusubukang buksan ang takip. Gayunpaman, ang takip ay tila napakasikip, at kahit na maraming tao ang nagtutulungan, hindi pa rin ito gumagalaw. Narito ang isa pang tao. Kinawayan ni Chimeng ang kanyang kamay. Sigurado, 12 ng mga lalaking nakaitim ang agad na tumakbo palabas ng nakapalibot na damo, sumugod sa hukay sa napakabilis na bilis, at sumali sa pangkat na nagtanggal ng bakal na takip. Ang Shangguan Qinghai at Shangguan Qingyan ay simpleng natulala. Sinundan nila ang grupong ito ng medyo malayo, pero habang nasa daan, hindi talaga nila namalayan na napakaraming nakaitim na tao sa paligid nila. Mukhang hindi simple ang grupong ito ng mga tao. Hindi napigilan ni Shangguan Qinghai ang pag-ungol kay Shangguan Qingyan. Everyone is a master. It's not without reason that our guards were dealt with by them directly. Hindi napigilan ni Shangguan Qingyan na mapabuntong hininga. Ang grupong ito ng mga tao ay may hindi kilalang pinanggalingan at nakakatakot, gayunpaman, kung talagang tinutulungan nila ang Han Sanchen, maaari nga silang maging tulong sa Han Sanchen. Tumanggaw si Shangguan Qingyan, sa pagtingin sa kanilang hitsura, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay napakahiwaga, at hindi namin nais na malaman ng sino man ang kanilang mga pagkakakilanlan, mas mabuti para sa amin, mag-ama, na huwag hulaan sila, at gawin na lamang ang kanilang sinasabi. Tumanggaw si Shangguan Qinghai at hindi na nagsalita pa. Ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa mga taong ito ay manatiling tahimik. Ang labis na pakikipag-usap o pagiging masyadong masama ay maaaring magdulot ng kamatayan sa iyong sarili. Boom! Sa pagdami ng tao, sa wakas ay hindi na nakakapit ang bakal na takip at tuluyang naangat. Hindi huminto ang grupo ng mga lalaking nakaitim na sumapi sa likod, pagkatapos may baba ang bakal na takip, mabilis silang naghiwa-hiwalay, sa isang kisap lang ng mata, ang grupong ito ng mga tao ay tuluyan nang nawala sa paligid. Para bang ang mga taong ito ay hindi kailanman lumitaw mula sa simula hanggang sa wakas, at ang kanilang kahusayan ay kahanga-hanga. Tawag. Sa pagbukas ng bakal na takip, isang malaking bakal na parang tubo ang lumitaw sa gitna ng hukay, dumaan din ang mga alon ng malamig na simoy ng hangin sa bakal na tubo, na nagparamdam sa mga tao ng kaunting lamig sa isang iglap. Tumingin si Chimeng sa loob ng riles, madilim ang loob ng bakal na tubo at hindi niya makita hanggang dulo. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ginamit niya ang isang pagsabog ng enerhiya upang igulong ang isang bato sa lupa. Pagkatapos ay inilagay ito sa bakana ng butas at itinapon ito pababa. Maaari kang gumamit ng mga bato upang makita ang lalim ng tubig, at natural na maaari mo ring makita ang lalim ng mga kuweba,
ang prinsipyo ay gamitin ang tunog na ginawa pagkatapos mahulog ang bato upang makilala ang lalim. Hindi ko alam kung gaano katagal, naiinip pa nga si Chimeng sa paghihintay, pero wala pa ring tunog na nagmumula sa bakal na tubo. Nagdudulot ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao, maaaring mayroong isang hayop na naninirahan doon, at maaari nitong kainin ang bato ng direkta nang nakabuka ang bibig. Kung hindi, paanong walang tunog? Kahit na mayroong ilang uri ng hubog na lupain sa pinakamalalim na bahagi ng bakal na tubo, dapat mayroong isang napakabanayad na tunog ng banggaan. Oo, ang tunog na ito ay maaaring napakaliit, at maaaring hindi marinig ng tainga ng tao, gayunpaman, hindi ginagamit ni Chimeng ang tainga ng tao, ngunit ang kanyang espiritual na kamalayan. Sa kanyang kamalayan, malinaw niyang naririnig ang anumang tunog sa ibaba. Ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng labis na kakaiba, ano ang nangyayari sa ilalim. Hindi napigilan ni Chimeng na sumimangot ng malalim, at medyo natulala saglit. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Chimeng, napagtanto din ni Shang Guanqingyan na maaaring hindi kasing simple ng inaakala ang mga bagay, kaya mabilis siyang humakbang pasulong at nagtanong, ano ang mali? Sa pagtingin sa iyo, parang may mali, hindi kaya tayo nakatingin sa maling lugar. Paulit-ulit itong inisip ni Chi Menglo, umiling, at tumingin kay Shang Guanqingyan, kakaiba, parang hindi lang 50 metro ang lalim dito. Anong ibig mong sabihin, mahigit 50 metro? Ngayon lang, nakita mo na may binato akong malaking bato, logically speaking, dapat may echo pagkatapos mahulog yung bato, but unfortunately, wala akong narinig na echo. Napakunot ang noo ni Shang Guanqingyan nang marinig ang mga salitang, batay sa iyong pag-uugali, malamang na hindi mali ang iyong narinig, at dapat ay nasa posisyon ka kung saan maririnig mo ang malalim. Bagamat hindi alam ang tiyak na antas ng paglilinang ni Chimeng, batay sa katotohanan na siya ay dumating at umalis ng walang bakas, at ang kanyang mga nasasakupan ay madaling pumatay ng kanyang sariling mga bantay, ang kanyang antas ng paglilinang ay dapat na napakalakas. Para sa gayong tao, kung nais niyang marinig ang tunog ng isang bato na umaabot sa lupa, kailangang sabihin na ito ay napakadali. Gayunpaman, hindi niya ito narinig, kaya ang Shang Guanqingyan ay karaniwang may kaparehong ideya sa Chimeng, ibig sabihin, talagang may bangin sa ilalim, at ang ilalim ay hindi nakikita. Dad, mali ba talaga ang impormasyong narinig mo noon? Tumingin si Shang Guanqingyan kay Shang Guanqinghai. Bahagyang kumunot ang noo ni Shang Guanqinghai, medyo napahiya, ito, hindi ko alam ito ng ilang sandali. Orihinal na narinig ang balita, kaya ito ay isang katanungan kung mayroong anumang pagtagas sa proseso, tanong din kung may kinalaman sa dugo ang pinag-uusapan nila. Ito mismo ay kalahating pandinig at kalahating hula, at hindi nakakagulat kung ito ay mali. Siguro mali talaga ang narinig ko. Bagamat agad na inamin ni Shang Guanqinghai na maaaring mali siya, hindi agad itinanggi ni Chimeng ang posibilidad. Dahil may malaking pagdududa pa rin dito. Iyon ay, bakit ang isang sikat na tindahan ay maghuhukay ng ganoong lagusan sa isang liblib na lugar, 11 milya sa hilaga ng labas? Kahit na maghukay tayo ng imburnal para maglabas ng dumi, talagang imposibleng maghukay ng napakalayo at napakalalim. Sa makatuwid, bagaman tila mali sa kasalukuyan, hindi nito inaalis na ito ay magiging walang silbi dito. Miss, gusto mo magpadala ng titingin? Tanong ni Shang Guanqingyan sa mahinang boses pagkatapos magmuni-muni ng ilang sandali. Itinaas ni Chimeng ang kanyang mga mata at sinulyapan si Shang Guanqingyan, mayroon talaga siyang ideyang ito. Walang kwenta ang manghula dito, sa kabaligtaran, dahil sa tingin ko ang lugar na ito ay lubhang kakaiba, ito ang pinakaligtas at tanging paraan upang direktang pumunta ang mga tao upang malaman. Sa pag-iisip nito, tumingin siya sa lalaking nakaitim sa tabi niya, bumaba ka at tingnan mo. Tapos, tumingin siya sa dalawa pang tao at sinabing, kayong dalawa, bumaba kasama siya. Ang tatlong tao ay direktang bumaba sa mga seksyon, na hindi lamang masisiguro ang kaligtasan ng isa't isa, ngunit maaari ring ipasa ang balita sa lupa sa pinakamaikling oras sa pamamagitan ng hakbang-hakbang na pamamaraang ito pagkatapos matuklasan ang isang bagay. Walang pagdadalawang isip na kinuha ng tatlong lalaking nakaitim ang order, pagkaraan ng ilang sandali, kinuha nila ang una bilang pangilalim na core at dumiretso sa bakal na tubo. Ang bakal na tubo ay hindi malaki,
Halos 50 sentimetro lamang ang diametro, at kayang tumanggap ng 1 hanggang 2 tao. Sa 3 tao, ginagamit ng pangalawang tao ang sarili niyang lakas para itali ang bewang ng unang tao at ayusin ito na parang lubad. Ang pangatlong tao ay ang pinakapagod, hindi lamang nito kailangang gamitin ang tunay na enerhiya nito upang ayusin ang pangalawang tao, ngunit kailangan ding gumamit ng isa pang kamay upang maglabas ng isa pang enerhiya upang hawakan ang pasukan ng bakal na tubo. Siyempre, kahit pagod siya rin ang pinakaligtas na tao. Total hindi naman niya kailangan pang lumalim kaya kahit may panganib sa ibaba ay siya rin ang taong pinakamadaling makatakas at mailigtas ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, silang tatlo ay napalalim sa tubo ng bakal sa ganitong paraan. Nagkatinginan din sina Chimeng, Shangguan Qingyan, at Shangguan Qinghai, tahimik na naghihintay ng balita ng pagdating sa ibaba. Hindi lang medyo kinabahan ang mag-ama, pati si Chimeng ay hindi maiwasang malagutan ng hininga. Pagkatapos ng lahat, siya ay gumugol ng maraming oras sa lugar na ito, kung may nangyaring mali, malamang na isa itong malaking dagok sa kanya, ng report, may sitwasyon. Sa mga sandaling ito, biglang narinig ng mga tao sa ibaba ang sigaw ng lalaking nakaitim. Nagkatinginan silang tatlo, at natural na sumugod agad si Chimeng. Bahagyang sumimangot si Chimeng, "Prepay." Oo. Ang kasalukuyang posisyon ng ikatlong lalaking nakaitim ay mga 6 o 7 metro mula sa lupa, hindi masyadong malalim ang posisyong ito, kung sumigaw ka ng medyo malakas, maririnig mo ito ng malinaw sa itaas. Kung ano ang tila isang pundasyon ay natagpuan sa ilalim. Isang pangungusap ang direktang nagpagan kay Chimeng at ang iba ay nakaramdam agad ng kagaanan. Mayroong isang pundasyon, na nangangahulugan na ito ay hindi isang napakalalim na butas, at nangangahulugan din ito na hindi ito maaaring maging isang napakalalim na hukay. It's just that after reaching a certain place below, there is a relative slope na dahan-daang umaabot pababa. After throwing the stone in, it is this slope that alleviates the impact of the stone falls. Ang ganitong kalupaan ay talagang magpapagaan sa tunog ng mga bumabagsak na bato, ngunit dapat pa ring may mga tunog. Sa makatuwid, ang paliwanag na ito ay maaaring umiiral, ngunit ito ay hindi lamang isa. Explore ulit. Oo, ang mga lalaking nakaitim sa ibaba ay nagpatuloy sa paggalugad, ngunit ang mood ng tatlong tao ay biglang naging mas mahusay. Hindi bababasa, ang kasalukuyang pagtuklas ay maaaring patunayan na ang kasalukuyang pagtuklas ay hindi ganap na kawalan ng pag-asa, ngunit mayroong isang kislap ng pag-asa. Ulat, sa sandaling ito, muling nagsalita ang lalaking nakaitim. Magsalita ka. Pagkatapos bumaba sa slope, nakakita kami ng isang malaking espasyo sa ilalim, ang amoy ay napakalakas, gayunpaman, ang espasyo sa ilalim ay masyadong malaki, kung patuloy tayong makakakita, maaaring kailanganin nating magpadala ng mas maraming manpower. Bahagyang kumunot ang noo ni Chimeng, nang walang pag-aalinlangan, at sabay kaway ng kanyang kamay, ilan pang lalaking nakaitim ang pumasok sa bakal na tubo. Sa oras na ito, ang buong koponan ay umabot sa 7 o 8 tao. Ang distansya sa pagitan ng lahat ay higit sa 10 o 20 metro, na sapat para sa 1 o 2 tao sa ibaba upang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng riles. Sa ganitong paraan, maiuulat kaagad ang sumusunod na sitwasyon. Mga 10 minuto o higit pa, sigurado, ang pinakabagong balita ay nagmula sa bakal na tubo. Espesyal na sugo, gumawa kami ng isang bagong pagtuklas. Magsalita ka. Ang buong istruktura ay dapat na parang isang bote. Ang tuktok ng bote ay maliit at malalim, ngunit pagkatapos na maabot ang ibaba, magkakaroon ng isang slope na nagpapahintulot sa mga tao na dumausdes hanggang sa ilalim ng malaking bote. Kung ano ang nasa ilalim nito ay isang hugis itlog, at ang espasyo ay napakalaki, pinasok ng ating mga tao ang espasyong ito at sinuri ito, wala nang iba pa rito, gayunpaman, malabo nating marinig ang kakaibang tunog ng tubig na umaagos at ang malakas na tunog ng tubig, ang amoy ng dugo. Ang buong talata, ang unang bahagi ay halos mawalan ng pag-asa sa mga tao, ngunit ang mga sumusunod na salita ay biglang nagbago ng husto, na direktang nagbibigay sa mga tao ng malaking katiyakan. Dad, maaring tama ang mga narinig mong chismis, maaaring isa talaga ang lugar na ito sa mga blood point ng mga sikat na tindahan. Tuwang-tuwang tumingin si Shangguan Qingyan kay Shangguan Qinghai.
Sa mga bagay na ito bilang katibayan, maaari nitong patunayan na hindi sila napunta sa maling lugar. Nangangahulugan ito na malapit na ang pagtulong kay Han Sanchen. This is so great. Hindi mapigilan ni Shangguan Qinghai na mapangiti. Kailangan nating bumaba agad. Nagdesisyon si Chimeng. Bagamat sa kasalukuyan ay walang matibay na katibayan upang patunayan na dapat mayroong may kaugnayan sa dugo sa ilalim, mayroong hindi bababa sa sapat na katibayan upang suportahan ang kanilang susunod na hakbang. Siyempre, kung ang susunod na hakbang ay isasagawa, dapat ay oras na para umalis ang mag-ama. Gusto naming bumaba kasama ka. We can guarantee that once we sure na may dagat ng dugo sa ibaba, aalis na kami agad. Do you think it is okay? Sabi ni Shangguan Qinghai, bagamat kumpirmadong may dugo sa ibaba, hindi pa ito natukoy. Kung ganoon, sabay tayong bumaba, kung may kailangan ka sa akin, magagamit ko pa rin. Nagmamadali ring idinagdag ni Shangguan Qingyan, oo, lahat tayo ay may iisang layunin, hayaan mo na lang tayong bumaba. Saglit na nag-alinlangan si Chimeng, at hindi mahirap ibaba ang mag-ama, mas naging problema lang yung dalawang lalaki. Marami siyang lalaki kaya bale dalawa pa siya. At kapag ang mag-ama, lalo na ang Shangguan Qinghai, ay nakatagpo ng anumang problema, maaari siyang tumulong, tutal, hindi pa natukoy kung saan ang bloodline. Sa pag-iisip nito, tumanggo siya at sabay-sabay na tinawag ang ilang subordinate. Isama mo sila at bababa na tayo agad. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!